8 buhay na, Vivian. Kayo na lang ng baby mo at mabubuhay ng muli ang asawa ko. Hindi na mababalik pa ang buhay ng asawa mo. Kaya please itigil mo na yung kabaliwan nyo. Santong makapangyarihan, basbasan po ninyo. Mabubuhay ang aking anak. Mabubuhay siyang muli. Paano kung ang bawat desisyon na kailangan mong gawin, hindi na lamang para sa sarili mo? Paano kung may isang buhay kang kailangang pakaingatan at protektahan para sa kanyang hinaharap? Susuko ka ba? O ilalaban mo hanggang dulo kahit buhay mo pa ang kapalit? Magandang araw sa inyong lahat. 35 years old po ako. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, nangyari nung pinagbubuntis ko ang aking panganay na anak, na ngayon ay malapit nang pumasok sa eskwelahan. Nakaka-proud lang dahil kung babalikan ang mapait kong nakaraan, hindi ko maiwasang purihin ang sarili kong katatagan. Ako nga po pala si Vivian. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Han, maniwala ka naman sa akin. Please naman oh. Kailangan na nating lumipat ng bahay at bumukod. Hindi ko na kayang tumira dito sa bahay nyo kasama ang magulang mo. Han, pwede ba? Pagod ako galing trabaho. Hindi ko maisip kung ano ba yung uunahin ko sa dami ng backlog sa trabaho. Tapos sasabay ka pa? Napag-usapan natin to ilang beses na, di ba? Dito tayo hanggang kaya mo bantayan mag-isa yung baby natin. Nung una, oo, pumayag ako. Pero Han naman, hindi ko na kaya yung pangmamaltrato ng mga magulang mo sa akin. Anong maltrato? Han, hindi magagawa ni Mama yun. Oo, alam ko masungit siya. Pero isipin mo na lang yung side niya. Matanda na siya at higit sa lahat, wala na ang papa. Kaya please naman, kung may kailangan umintindi, tayong dalawa yun. Pagkasabi niya nun ay siya pa ang may ganang talikuran ako sa kama. Kasalukuyan akong buntis noon sa panganay namin ni Edric. 2 buwan na din yon. Hindi pa kami kasal dahil hindi rin naman namin pinlano na mabuntis ako. Sadyang hindi lang kami nag-ingat nung araw na yon. Nakilala niya ako sa isang bar kung saan nagtatrabaho ako bilang waitress. Na siyang dahilan kung bakit hindi ako matanggap ng mama niya. Kumpara sa buhay ko ay mayaman sila. May sariling kotse, bahay at negosyo. Ulila na ako at wala ding kapatid. Hindi ko na inisip na humingi ng tulong sa aking mga kamag-anak. Dahil maging sila, wala din naman sa buhay. Hindi nga nagtagal, nakatulog na si Edric. Dahil kapani-panibago pa ang pagbubuntis sa akin. Nag-a-adjust pa ang katawan ko. Lumabas muna ako sa terrace namin sa kwarto para magpahangin. Habang nagsuscroll, nakita kong muli na nag-chat si Jean, ang kababata ko. Siya ang naging sandalan ko noong panahong nalaman kong buntis ako. Nakakamangha dahil sa dami ng aking kaibigan, siya ang lubos na nakakaintindi sa akin. Dahil maging siya ay napagdaanan na din ng pagmamalupit ng kanyang biyenan. Agad ko siyang tinawagan noon. Hello Jean? Buti naman gising ka pa. Oo naman no, simula pa lang ng araw ko, ano ka ba? Oo nga pala, night shift ka nga pala. Naiistorbo ba kita? Hindi naman no, ano bang kailangan mo? Minalditahan ka na naman ba ng biyenan mo? Sana nga siya na lang ang problema ko eh. Itong asawa ko ayaw talagang maniwala sa akin. Pinipilit na dito na lang kami sa bahay ng mama niya. Mabuti sana kung wala nang kasama ang mama niya. Diyos ko, nandito pa yung 2 niyang nakakabatang kapatid eh. Sabi ko naman sa'yo, ikaw na kusang umalis dyan, Vivian. Biruin mo, pinagbubuntis mo yung anak niya. Pero ni maniwala man lang sa bawat hinaing mo, hindi niya magawa.
paano kung higit pa dyan ang gagawin ng biyenan mo sa'yo? O, saan ka tatakbo? Kasi Jean, di ba nga, wala naman akong pwedeng puntahan sa Maynila na kamag-anak eh. Kahit papano, kailangan ko pa din ang kasama sa bahay. Kasi nga, Vivian, dito ka na sa amin sa probinsya. Bukod sa libre naman ang titirahan mo, ako pa yung kasama mo. Huwag ka mag-alala dahil babantayan kita. Kasi nga yung asawa mo. Di ba bahay niya pa din yan? Tapos, bigla akong sisingit sa buhay niyong mag-asawa. Gaga, huwag mo ngang intindihin kung saan ka titira dito. Dahil para sa'yo, open-open ang bahay namin ng asawa ko. Kaya kung ako sa'yo, bukas na bukas mag-empake ka na. Lumuwas ka na dito sa amin. Huwag nang masyadong malalim yung iniisip mo. Ang i-priority mo na lang, maisilang mo ng healthy si baby. Napabuntong hininga na lang ako sa sinabi ni Jean. Sa totoo lang, kung susumahin ang alok ni Jean, 80% ay gusto kong tanggapin yon. Pero iniisip ko pa din si Edric. Baka maniwala na siya sa akin. Pero sa ginawa niyang pagbaliwala sa hinaing ko ngayong gabi, mukhang sobrang lumamang na ang ginugusto kong paglisan sa bahay na ito. Kinaumagahan, nagising akong wala na ang aking asawa sa kama. Tumayo ako para tingnan kung naliligo ba siya. Pero wala din siya sa banyo. Bumalik ako sa higaan namin at nakita ko ang kanyang cellphone. Mukhang naiwan niya. Kaya naman kinuha ko yon at bumaba para sana ihabol. Pero ang biyenan ko ang bumungad sa akin. Umagang-umaga ay ang sama agad ng tingin niya sa akin. Araw-araw lagi namang ganon. Aba, ang prinsesang buntes, huli nang magising kaysa sa asawa niya. Hindi man lang nagawang paghainan ng almusal ah. Pasensya na po. Si Edric po. Aba, at bulag ka yata. Umalis na, hindi ba halata? Nakikita mo ba siya ngayon sa paligid mo? Umalis na po. Pero yung cellphone niya po kasi naiwan niya po eh. Ano ka mo? Tinago mo yata yan eh. Diyos ko naman, gumagawa ka lang ng paraan para irampay ang sarili mo sa opisina niya eh. Alam mo naman hindi pwedeng malaman ng lahat na nakabuntis ang anak ko ng isang pipitsuging waitress. Siya, bumalik ka na doon sa taas. Siguraduhin mong full charge yung cellphone niya. Ako nang magdadala sa opisina. Tatanga-tanga na, istorbo pa. Yan ang napapala ng mga walang natapos eh. Sa araw-araw na humihinga ako sa bahay na to, araw-araw ding nagtutubig ang mata ko sa mga panglalait na natatanggap ko. Hindi ako makapalag dahil unang-una sa lahat, nakikitira lamang ako sa bahay na to. Umakyat na ako muli sa kwarto namin para i-charge ang cellphone ng asawa ko. Pero saktong pagkabit ko ng charger, bigla na lamang may message na lumabas sa screen. Yaya ang name na nakasave doon. Binuksan ko at binasa ang message na yon. Edric? Babe? Nag-enjoy ako kagabi? Sana maulit pa yon. Ang galing mo palang humalik. Para akong napako sa kinatatayuan ko ng oras na yon. Hindi ako makagalaw at nanginginig ang buo kong katawan. Galit na galit ako. Araw-araw kong tinitiis ang pangmamaltrato ng magulang niya sa akin. Araw-araw akong nagtatago sa bahay na ito para hindi makilala ng lahat. Iniwanan ko ang trabaho ko, tapos ito pala ang ganti niya sa akin. Walang ano-ano, inimpake ko ang aking mga gamit. Iilan lang na kaya kong dalhin. Mabuti na lang at may ipon ako. Kinuha ko yon sabay tinawagan si Jean. Hello Jean, ibigay mo na sa akin yung address niyo sa probinsya. Pupunta na ako. Si Jean lang ang pwede kong puntahan na alam kong safe ako, kaya sa kanya ako lumapit. Nang masiguro kong bitbit ko na lahat ng bagay na kailangan ko, bumaba na ako at doon ay naabutan ko ang aking biyenan. At saan ka naman pupunta? Sinong may sabing pwede kang lumabas ng bahay na to? Bawal kang makita ng mga kapitbahay. O ayan, cellphone ng anak mo. Magsama kayong dalawang parehong basura.
Hindi ko na siya hinintay pang makapagsalita at nilayasan ko na siya doon sa mansyon niya. Wala akong pakialam kung may makakita man sa akin na mga amiga niya. Mas maigi pa nga nang madungisan ko ang pangalan ng pamilya nila na akala mo naman napakalinis. Wala akong oras na sinayang at sumakay na ako ng bus papunta sa probinsya nila Jean. Kailangan naming magkita bago pa malaman ni Edric na umalis na ako ng bahay nila. Kailangan kong patayin ang aking cellphone. Umabot ng 7 oras ang aking biyahe papunta sa probinsya nila Jean. Pagbaba ko ng bus, nakaabang na sa akin si Jean. Pagkakita ko sa kanya ay pinatay ko na agad ang cellphone ko. Oh, Vivian! Hay nako, puti naman nagising ka na, no? Grabe ka naman na. Yan talaga yung bungad mo sa akin. Halika nga dito, payakap ako. At doon nga ay nagyakapan kami. Habang nakayakap ako sa kanya, kapansin-pansin ang amoy niya. Hindi naman sa panghuhusga, pero amoy gamot siya na hindi ko mawari. Medyo masakit yun sa ilong. Pero dahil baka buntis lang ako, napansin ko din na may tattoo siya sa kanyang leeg. Isang mukha yon na para sa akin ay nakakatakot tingnan. Alam kong napagod ka sa biyahe. Kaya tara na sa bahay. Jean, alam na ba ng asawa mo? Pasensya ka na kung... Ay nako, wag mong intindihin yun, Vivian. Wala siya sa bahay ngayon. Pero dahil nandito ka na at yung anak mo, baka umuwi na din yon. Ano? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo kasama ang asawa mo sa bahay? Gano'n nakatagal? Alam mo, Vivian, mamaya na yung mga tanong mo. Halika na, may sorpresa ako para sa'yo. Gaya ng sinabi niya ay sumunod na lang ako. May dala siyang lumang sasakyan. Hindi nakagandahan ang disenyo nito pero mukhang matibay naman. Sigurado ka bang nakapatay na yung cellphone mo? Gusto mo bang ako nang magtago niyan para sigurado tayong hindi mo biglang tatawagan yung asawa mo? Ano ka ba? Hindi na kailangan, no? Hindi ko to bubuksan. Lalo na nung mabasa ko yung message sa cellphone niya kanina. Message? Ano yun? Ay nako, nabasa ko may iba siyang kinikita. Ano? Oo, kaya wag mo nang isipin na babalik pa ako sa bahay na yun. Dahil kahit anong mangyari, hindi ko na sila kakailanganin, no? Napangiti na lang si Jean sa sinabi kong yon. Pero yung ngiti niya, para bang may kahulugan. Lumipas ang 30 minuto, narating na din namin ang kanilang purok. Madilim na ang paligid, ngunit pagpasok namin, labis akong namangha sa paligid. Kulay dilaw ang ilaw ng bawat bahay. At bukod pa doon, gising pa ang lahat ng tao. Buhay na buhay ang kanilang mga ngiti na sumasalubong sa amin ni Jean. Uy, Jean, bakit parang ang sasaya naman ng mga tao dito sa purok nyo? Sabi ko naman sa'yo, di ba, Vivian? Hindi ka magsisisi na dito ka pumunta. Mapupunit na yata yung labi ko kakangiti sa mga kapitbahay mo eh. Ay nako, hayaan mo lang sila. Masaya lang sila na nandito ka. Ano? Na nandito tayo. Doon ay hininto niya ang sasakyan sa isang bahay. Ang bahay na yon ay iba sa mga bahay na aming nadaanan. Semento yon at may 2 palapag. Walang pinturang kulay ang bahay pero masasabi mo agad na mas nakakaluwag ang nakatira dito kumpara sa iba. Hindi mo naman sinabi, Jean, maganda pala yung buhay mo dito. Ano bang trabaho ng asawa mo? Sadyang mahal lang talaga ng aming Panginoon yung pamilya ng asawa ko. At pati ako, nakaranas na din ng biyaya. Feel at home ha. Sa ngayon 3 lang naman tayo ng anak mo natitira dito sa bahay eh. Ano? Nasaan yung mga biyenan mo? Syempre may sarili silang bahay. Doon sila nakatira sa dulong purok pa.
Huwag kang mag-alala dahil makikilala mo din sila. Pumasok na nga kami sa loob ng bahay ni Jean. Unang hakbang pa lang sa bahay, napakalakas na hangin na ang humampas sa aking katawan. Bigla namang nagtaasa ng aking mga balahibo. Hindi ko alam kung dahil ba sa lamig o dahil may kakaibang aura ang loob ng bahay nila Jean. Masyadong patay ang kulay sa loob. Madilim at dilaw din ang ilaw. Kakaunti ang mga gamit pero napakaraming mga ribulto ng santo sa paligid na hindi ko naman namumukaan. Hindi din naman kasi ako palasimba. Dito ka na sa babang kwarto matulog, Vivian, ha? Sa taas pang tulugan ko, kaya kung may gusto ka, katukin mo na lang ako dun, ha? Wag na wag mong gagamitin ang cellphone mo at baka asawa mo lang ang maisipan mong i-chat. Ito talaga, paulit-ulit eh. Sige na, salamat Jean, ha? Mag-aayos lang ako ng gamit sa kwarto ko. Ayos lang ba? Pero bago pa man siya makasagot, may katok kaming narinig sa labas. Lumapit kami sa pinto para tingnan yon. At nagulat ako nang may 3 tao ang nasa labas. May kanya-kanyang dalang mga mangkok at bilao. Tiningnan ko yon at nanlaki ang aking mga mata. Dahil puro pagkain ito. May pansit, puto at dinuguan. Tinanggap namin yun ni Jean. Sabi ng mga ale, handa daw talaga nila yon bilang pag-welcome sa akin. Nagpasalamat naman ako. Hindi rin naman sila nagtagal at umalis na din sa bahay pagkaabot ng pagkain. Grabe naman, Jean. Ganito ba talaga mag-welcome sa purok nyo? Sakto, nagugutom na din talaga ako eh. Ay nako, simula pa lang yan. Lalo na't buntis ka. Malamang may pagsalubong pa silang gagawin para sa'yo. Ano? Ano naman kung buntis ako? Basta, tikman mo na lang tong dinuguan. Specialty to sa purok namin. Sumubo ako ng isa at tinikman yon. Lamang loob pala ang halo nito at hindi laman. Pero ayos lang dahil mahilig din naman ako doon. Kaso nga lang, yung lasa kakaiba talaga. Parang ngayon lang ako nakatikim ng ganong lamang loob. Lamang loob ba ng baboy to, Jean? Anong baboy ka dyan? Special ang sahog ng dinuguan na yan, no? Lamang loob ng anong hayop to? Basta, kumain ka lang dyan at kukuha ko ng tubig natin bago ka pa mabulunan sa sarap ng pagkain namin dito. Sa totoo niyan ay hindi din naman ako nakakain ng ayos dahil hindi ko tipo ang lasa ng dinuguan. Pati kasi sabaw nito ay bago sa aking panlasa. Yung pansit din, hindi ko mahulaan kung anong sahog na laman loob. Kaya puto na lang ang kinain ko. Hindi na siguro ako sanay sa lamang loob ng hayop matapos na puro gulay ang ipakain sa akin doon sa mansyon ng biyenan ko. Hindi nga nagtagal, pumasok na din ako sa kwarto na tinuro ni Jean. Hindi yun kalakihan pero sapat na para makatulog ako ng mahimbing. Sinalampa ko na ang katawan ko sa kama at napatingala na sa taas. Napahawak na lang ako sa aking tiyan. Baby, ito na muna yung bagong bahay natin, ha? Mukha namang maganda yung purok na to, 'di ba? Kaya dito na muna tayo. Hindi na rin kaya ng mami ang stress sa mansyon ng papa mo eh. Kung gusto niya tayong makasama talaga, di sunduin niya tayo dito. Sa pagod ko ay nakatulog din ako kaagad. Mabuti na lang at malamig sa kanilang probinsya, kaya hindi na kailangan pa ng electric fan. Kinaumagahan, naabutan ko si Jean na nag-iinit ng tubig. 9:00 na nang ako'y bumangon dahil sa bugbog ng katawan ko sa biyahe. Oh, Vivian, gising ka na pala. Kamusta naman yung tulog mo? Ayun, medyo napahaba nga eh. Grabe naman pala yung hangin dito sa probinsya nyo, no? Hindi na kailangan ng electric fan? Ay nako, masanay ka na. Lalo na dito natin i-welcome si baby. Ito naman si Jean, masyado ka namang sigurado. Malay naman natin kung ano. Huwag mo sabihin umaasa ka pang magkakaayos kay ni Edric. Ano, susunduin ka niya dito?
Malay mo lang naman, 'di ba? Burahin mo na nga yan sa isipan mo. Dahil sigurado ako na bunutan lang ng tinik yung asawa mo at umalis ka na. Kaya mabuti pang simulan mo ng isipin na dito mga anak. Lalo na't mas ligtas kayo dito sa purok namin. Nginitian ko na lamang siya. Hindi ko din naman alam kung anong isasagot ko sa kanya. Malay ko ba kung anong tumatakbo sa isip ni Edric ngayon? Ang totoo nga niyan, kaninang madaling araw ay naalimpungatan ako at parang tangang umiiyak sa kwarto. Masakit kasing isipin na habang tinitiis mo yung pangmamaltrato sa'yo ng biyenan mo, may asawa kang nagawa pang tumingin sa iba at hindi makontento. Oo nga pala, Vivian. Nakausap ko yung mga kapitbahay natin. Iniimbitahan nila tayo sa handaan mamaya. Meron daw kasing malaking selebrasyon na magaganap eh. Selebrasyon? Para sa naman daw? Para sa bago naming Pag-asa. Mamaya pa naman yun, mga 6:00. Sakto doon na tayo maghahapunan. Bago sana yan, Jean, itatanong ko muna sa'yo kung may pinakamalapit ba na center dito. Buwanan kasi yung check-up ng baby ko eh. Pero next month pa naman dahil kakapa-check up lang namin last week. Iibig mong sabihin, laalis ka ng purok? Lalabas ka? Kung dun kami makakapagpa-check up ni baby, edi oo. Ay nako, hindi na. May magaling kaming tagatingin ng mga buntis dito sa purok, no? Oo, sige. Edi doon na lang. Pagkatapos noon ay tinalikuran niya na ako at hindi pinansin. Nakakapagtaka lang dahil parang ayaw niya akong paalisin ng purok. 6:00 na ng gabi at kakarating lang namin ni Jean sa sinasabi niyang handaan. Hindi nga siya nagsisinungaling nang sabihing doon na kami maghapunan dahil sa napakadaming mga handa. Nadaanan namin ang mga nakahain doon at ang sasarap ng menu. Merong kare-kare, minudo, kaldereta, pansit, nilaga, dinuguan, at iilang mga kakanin gaya ng biko at palitaw. Kapansin-pansin na walang nakahaing isda doon. Ganito ba talaga sa inyo, Jean? Mukhang mahilig talaga kayo sa karne ng hayop at hindi sa isda, no? Syempre naman. Bakit naman gagastos pa ng pambili ng isda yung mga taga-purok? Libre lang naman yung karne dito sa amin. Libre? Lahat ng mga karning nakahalo dito, libre lang? Paano naman nangyari yun? Oo, libre lang. Kaya eat all you can hanggang sa mabusog ka. Pero wag kang magsasayang ha, dahil hindi porket libre, hindi na pinaghirapan. Napatango na lang ako sa kanya. Gusto kong malaman kung bakit libre ang karne dito sa purok nila. Dahil mukhang nadagdagan na naman ng rason para magstay kami dito ng aking anak. Ate Diana! Napalingon naman ako sa isang babae nang tawagin siya ni Jean. Nabigla ako nang makitang buntis din siya gaya ko. Pero mas malaki ang tiyan niya kaysa sa akin. Mukhang kabuanan na niya. Mukhang may edad na rin ito. Mabuti naman ate at nandito ka na. Nasaan si Aling Ann? Si Aling Ann. Nandun siya sa mga maglilid ng selebrasyon. Siya na ba si Vivian? Oo. Vivian, siya si Ate Diana. Kagaya natin, laking Maynila din siya. Hello po Ate Diana. Kagabi ka pang nakukwento sa akin ni Aling Ann kaya na-excite ako makita ka. Sa wakas may kasama na din akong buntis dito sa purok. Sino nga po pala si Aling Ann? Siya ba? Siya lang naman ang kumupkup dito sa akin sa purok galing Maynila. Siya ang naging tagapagligtas ko. Isang magaling na manggagamot. Kaya ikaw, kung kailangan mong ipa-check up kung kumusta si baby sa tiyan mo, huwag ka nang gumastos ng malaki. Dahil libre lang sa kanya basta dito ka nanunuluyan sa purok. Sinabi ko na nga yan sa kanya ate pero parang ayaw niyang maniwala. O siya, iwan ko na muna kayo ha. Kailangan kong makausap si Aling Ann eh. O sige na Jean, ako nang bahala kay Vivian dito. Matapos noon ay iniwan na nga kami ni Jean. Sa totoo lang, ang awkward maiwan kay Diana. Masyado kasi siyang maraming kwento.
Naiilang ka na ba sa akin? Pasensya ka na ha. Ganito lang kasi talaga ako. Lalo na ngayon na sobrang excited ako dahil konti na lang mabubuhat ko na yung baby ko. Blessing in disguise kasi kahit 45 years old na ako, nabuntis pa rin ako. Ano po? 45 years old na po kayo? Sabi ko na nga ba, ganyan ang magiging reaction mo eh. Oo, hindi naman halata 'di ba na 45 na ako? Talaga nga namang nakakagulat yon. Dahil hindi halata sa kanyang postura at mukha na 45 years old na siya. Idagdag mo pa doon na nagawa niya pang makahirit ng anak. Kabuanan niyo na po pala ngayon? Oo, at sigurado akong ganito din ang sayang mararamdaman mo kapag malapit ka ng mga anak. Sana nga po, Ate Diana. Anong sana ka dyan? Sigurado magiging excited ka rin. Kasi po, naiisip ko yung check-up ni baby. Ibig sabihin po ba, hindi nadadala sa center yung anak nyo? Gaano po kayo kasigurado kay Aling Ann? Pasensya na po kayo ha. Iniisip ko lang kasi na sana healthy yung baby ko paglabas. Ay nako Vivian, pareho tayo ng tanong nung unang lapag ko dito sa Purok. Pero nabago din naman yung pagdududa ko. Napagaling kasi ni Aling Ann yung matagal ko ng sakit sa tagiliran dahil sa pagbubuntis. Pagkatapos pa nun naging magaan na yung dinadala ko. Hindi gaya doon sa Maynila, na bukod sa pisikal na sakit may emosyonal pang pasakit. Ilang buwan ka na pong buntis nung dumating ka dito? 7 buwan. Magdadalawang buwan na ako dito sa Purok na napaka-welcoming ng mga tao. 7 buwan? Hindi po ba delikado para sa inyo yung biyahe nun? Lalo na't napakalayo pa nito sa Maynila. Ay nako, mas gugustuhin ko ng magsakripisyo ng ilang oras na biyahe kaysa pagtiisan yung pangmamaltrato sa akin ng biyenan ko doon. Tapos yung asawa kong seaman, hindi man lang ako maipagtanggol eh. Parehas po pala tayo. Pumunta din ako dito dahil sa pangmamaltrato sa akin ng biyenan ko eh. Talaga? Paano? Ay nako, mukhang aabutin tayo ng 10 oras ng gabi sa kwentuhan niya na. Parehas pala tayo ng hinaing na dinadala eh. At doon nga ay nagsimula na kaming magpalitan ng mga kwento sa buhay. Nakakatuwa dahil nawala na yung pagkailang ko sa kanya. Halos parehas kasi kami talaga ng kwento sa buhay. Ayon sa kanya, isa siyang kasambahay na nabuntis ng amo niya, na asawa niya na ngayon. Nung una, ayaw niya na sanang sabihin ito sa kanyang asawa. Pero aksidenteng nalaman niya ito matapos na umalis sa kanilang bahay. 10 taon na mas bata ang asawa niya sa kanya. Kaya naman ganun na lamang ang pagtutol ng kanyang mga biyenan. Wala itong sariling bahay dahil sa ayaw umalis sa poder ng kanyang mga magulang. Umabot na sa pisikala ng pananakit sa kanya at pinili niyang lumaya sa bahay ng kanyang mga biyenan. Mukhang nagsisimula na yung selebrasyon, Vivian, oh. Halika na, tara na dun sa mga nagsasayaw. Nagsasayaw? Hindi na ako nakatanggi matapos niya akong hilahin papunta sa mga sinasabi niyang nagsasayawan. Doon nga ay malinaw naming napanood ang mga taga-Purok na nagsasayaw sa gitna ng lahat. Para yung tradisyonal na sayaw. Pinapaikutan nila ang isang poste ng kahoy sa gitna na may santo. Tiningnan ko ang santo at napansin kong katulad yon ng sa bahay ni Jean. Sa gitna ng santo, merong mga panggatong sa baba na may sinding apoy. Bawat nagsasayaw, may hawak na dahon at pataas baba yung iwinawagayway. Sumasaliw sila sa musikang inihahampas sa malaking kawa ng kawali, gamit ang kahoy ng kapwa nila mga taga-Purok. Meron ding tugtog ng gitara at sipol ng iilang mga bata. Pero ang mas kapansin-pansin ay ang mga tingin sa amin ng mga nagsasayaw. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako o kung ano, pero parang sa amin sila nakatingin. Oh, Ate Diana, Vivian, pumuwesto na kayo sa gitna. Ano? Hindi na, wag na.
Tara na Vivian, minsan lang to. Pero teka, Ate Diana, wag na. Muli ay hindi ako nakapalag sa kanya matapos na hilahin niya ako papunta sa gitna. Doon ay nasa harap na kami ng apoy. At kasama na kami sa mga pinaiikutan ng mga nagsasayaw. Para akong malulusaw doon. Dahil bukod sa nasa likod namin ng apoy, lahat ng mata ay sa amin ang baling. Ate Diana, ano ba to? Nakakahiya naman. Tandaan mo, dayo tayo dito, Vivian. Kailangan nating makisama sa kanila lalo na't dito tayo maninirahan. Pero Ate Diana, Aling Ann! napalingon ako doon sa tinawag ni Diana. Isang matandang babae na mukhang kaedaran lang ng aking mga biyenan. Maputi ang kutis nito. May mahahabang itim na buhok at kulubot na din ang balat. Siya pala ang tinutukoy nilang magaling na manggagamot. Natigil na ang pagsasayaw. Akala ko ay makakaalis na kami. Pero nagulat na lamang ako nang pumwesto sa harap namin si Aling Ann. Hawak-hawak ang rebulto. Tinaas niya ang kamay niya sa aming mga ulo na para kaming dinadasalan. Napalingon ako sa paligid. At lahat ng nandoon, ginaya si Aling Ann. Nakataas sa hangin ng kanilang mga kamay at sigurado akong nasa direksyon namin yon nakatutok. Nakapikit ang lahat at nagsimula ng bumulong ng mga salita si Aling Ann na parang isang dasal. Lumingon ako kay Ate Diana at ginaya niya din ang mga taga-purok. Nakayuko ang kanyang ulo na parang nagdadasal. Habang takang-taka ako sa nangyayari, bigla namang sumigaw si Aling Ann. Salamat! Salamat sa iyong biyaya, Panginoon! Matapos niyang sabihin yon, nagpalakpakan ang lahat. Patuloy ang palakpak at malalaking ngiti sa labi ng mga taga-purok habang nakatingin sa amin ni Ate Diana. Mukhang para sa pag-welcome sa atin ng araw na to, Vivian. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya, kaya nginitian ko na lamang siya. Ngiti na may pagtataka. Paanong para sa amin? Tuwing may dayo ba talaga dito sa kanila? May magarbong handaan silang selebrasyon? Iha, ikaw ba si Vivian? Ako si Aling Ann. Nakwento sa akin ni Jean na gusto mong magpatingin din ng iyong anak. Ako na ang bahala dyan. Muli ay natameme ako at ngiti na lamang ang naisagot. Gulong-gulo ako. Hindi ko alam kung baka na-overwhelm lang ako pero hindi ako komportable sa sitwasyon ko ngayon. Halika na Vivian, kakain na tayo. Mabuti naman at bumalik na si Jean. Ang dami kong tanong sa kanya. Agad akong nagpaalam kila Aling Ann at Ate Diana at dumiretso sa direksyon ni Jean. Ano yung nangyari, Jean? Para saan ba yun? Ano ka ba, Vivian? Winelcome ka lang namin dito sa Purok. Dalawa kayo ni Ate Diana. Dapat sinimulan na namin yun nung dumating dito si Ate Diana eh. Pero sabi ko sa kanila, hintayin ka na lang. Hintayin ako? Bakit naman? Ano bang meron? Ay nako, wag ka na nga magtanong dyan, Vivian. Ikaw lang yata ang pinaghandaang hindi masaya. Kumain na tayo. Panigurado ako gutom na din niya si baby. Pagtatanong pa sana ako kaso ang bilis ni Jean na magsandok ng mga pagkain. Hindi ko alam kung mauubusan ba siya o ano. Pero punong-puno ng mga laman ng kanyang plato. Kumuha na lang din ako ng pagkain. Kare-kare at kaldereta muna ang kinuha ko at babalik na lang ako mamaya. Hindi kasi talaga ako kumakain kapag gabi. Pagkatapos sumandok, umupo ako doon sa table kung saan nakapwesto si Jean. Ang konti naman yung pagkain mo. Diet ka? Hindi naman, baka lang hindi ko maubos. Kukuha na lang ulit ako mamaya. O sige, basta kain lang ng kain ha. Matapos noon ay sumubo na ako. Balot ng sarsa ang laman. Kaya hindi ko na makita kung laman ba yon ng baka o baboy. Sa aking pagnguya, napakunot ang aking noo.
Sobrang kakaiba yung lasa ng laman. Makunat ito at bago sa aking panlasa. Laman ba ng ano to, Jean? Parang ngayon lang ako nakatikim nito eh. Huwag mo nang tanungin, Vivian. Dahil secret recipe daw yan ng mga taga-Purok. Ano't ano pat masasanay ka rin. Kalaunan masasarapan ka din dyan. Nagsalita si Ate Diana na kakarating lang doon sa table namin. Sa totoo niyan, hindi ko gusto ang lasa ng laman. Pero pinilit ko na lang nguyain dahil nakakahiya naman sa mga taga-Purok. Matapos kumain, umuwi na din kami ni Jean. Matapos maghugas ng sarili, ay humiga na ako sa kama. Muli ay napagod ang aking katawan. Hinawakan ko ang tiyan ko at muling pinakiramdaman si baby. Napagod ka ba ulit, baby? Alam kong katulad ko, marami ka ring tanong. Pero sa ngayon, ito lang yung best option natin. Pasensya ka na't ang layo natin sa papa mo, ha? Pero mas mabuti na yun, kaysa maranasan mo din yung naranasan ko sa poder nila. Muling pumasok sa aking alaala ang mga naranasan ko sa mansyon na yon. Para na naman akong sira na napapaiyak sa kwarto. Hindi nga kalaunan, nakatulog na din ako. Kinabukasan naman ay maaga akong nagising. 6:00 kasi ang napag-usapan namin na oras ni Ate Diana para magkita. Napag-usapan naming maglakad-lakad sa Purok. Iikot niya daw ako doon. Paglabas ko ng kwarto, patay pa ang ilaw. Mukhang tulog pa si Jean. Napukaw ang tingin ko sa ref niya. Baka may prutas kasi siyang stock doon. Lumapit ako sa ref at nang buksan ko yon, napanganga na lang ako sa aking mga nakita. Mukhang libre nga ang laman sa kanila. Yung ref kasi niya, halos mapuno sa dami ng mga nakabalot na laman sa plastic. Ang ilan pa, nakababad sa sarsa. Pero ang nakakapagtaka lang ay ang kulay nito, lalo na ang balat. Meron kasing maputi ang balat at meron ding brown ang kulay. Pero nabaling ang tingin ko sa nag-iisang itim na plastic doon sa ref. Bubuksan ko na sana yon para silipin nang magulat ako sa boses ni Jean. Anong ginagawa mo dyan, Vivian? Napabalikwas ako sa gulat doon. Lalo na nang makita kong tila hindi niya nagustuhan ang pagbukas ko ng ref niya. Isara mo nga yan, Vivian. Ano bang kailangan mo? Ako nang kukuha. Ano kasi, nagugutom kasi ako. Lumapit siya sa akin at siya na ang kusang nagsara ng ref. Matalim ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Sa susunod kasi, sabihin mo lang sa akin kung gutom ka. Ako nang bahalang maghain sa'yo. Ano bang gusto mo? Pagluluto na lang kita. Doon ay tila humupa na ang inis niya sa akin. Pasensya ka na, Jean, ha? Hindi ko naman sinasadya. Promise hindi na mauulit to. Gusto ko lang talaga kumain ng prutas eh. Okay lang yon, Vivian. Pasensya ka na din sa reaksyon ko, ha? Siguro nasanay lang talaga ako na mag-isang naninirahan ng matagal. Oo nga pala. Kapag gusto mo ng prutas, nandito lang sa tabi ng ref. Hindi ko na nilalagay sa loob yung prutas dahil nauubos din naman agad eh. Oo sige. Nga pala, Jean, maglalakad kami ngayong umaga ni Ate Diana. Ililibot niya daw ako sa Purok. Talaga ba? Ay naku, mabuti naman at may plano ka ngayong araw para hindi ka naman nakakulong dito sa bahay. Yun nga eh. Kaya nga sumang-ayon na din ako kay Ate Diana. Anong oras ba kayo maglalakad-lakad? Mamaya daw mga 6, susunduin niya na lang daw ako dito. Matapos kumain ay nag-ayos na din ako. Sakto namang 6:00. Dumating na din si Ate Diana. Jean, aalis na kami ni Ate Diana. O sige, dahan-dahan lang at baka mapagod si baby. Importante yung mga buhay nila. Tsaka dito na kayo sa Purok mag-ikot-ikot ha, para hindi din kayo masyadong mapagod. Oo, sige, huwag kang mag-alala. Alis na kami ha. Doon nga ay umalis na kami ni Ate Diana. Medyo malaki din ang pagitan ng bahay nila Jean sa mga kapitbahay niya.
Kailangan muna naming dumaan sa tahimik na lugar kung saan puro puno ang makikita. Nga pala, Ate Diana, hindi kita natanong kagabi eh. Paano mo nga pala nalaman yung purok na to? Ah, yun ba? Dahil kay Jean. Dati ko siyang katrabaho sa Maynila. Nakakatuwa nga dahil mula sa pagiging kasambahay, nakapangasawa siya ng may kaya dito sa probinsya. Nung una nga dapat sa bahay niya ako titira eh. Pero dahil nga sa sensitibong pagbubuntis ko, minabuti ni Aling Ann na doon na lang ako tumira sa kanila. Mukhang ang bait talaga ni Aling Ann sa'yo, no? Ibig sabihin, hindi mo siya kaano-ano? Nako, hindi. Masanay ka na dahil sadyang mababait lang ang mga tao dito sa purok. Sa 2 buwan ko nga dito, wala pa yata akong naaabutan na nag-aaway na magkapit-bahay. Ganun ba? Anong plano mo, ate? Dito ka na maninirahan. Ang totoo nga niyan, hindi. Nabanggit ko na to kay Aling Ann. Pero hindi kasi siya sang-ayon na lumabas ako ng purok hanggat hindi pa daw ako nanganganak. Paubos na nga yung ipon ko eh. Kailangan kong magtrabaho para sa kinabukasan ng anak ko. At saka hindi na rin ako bumabata. Kailangan kong bumalik ng Maynila kapag alam kong maayos na ulit yung katawan ko. Hey, ikaw ba, Vivian? Ano plano mo? Hindi ko nga po alam, ate. Pero sa ngayon, yung manatili dito yung best option na meron ako. Sa aming paglalakad ay nakalagpas na din kami sa tahimik na daan at umabot doon sa mga bahay-bahay. Pinagmasdan ko ang paligid. Bawat bahay ay kapansin-pansin na tila tulog pa ang lahat. Kahit na 6:00 na lagpas ng umaga. Mukhang hindi uso sa mga tao dito yung magising ng umaga, no? Ay nako, hindi talaga. Sabi ni Aling Ann dahil karamihan daw sa kanila gabi ang trabaho. Mabubuhay ang bawat bahay mamayang mga tanghali kapag tirik na yung araw. Patuloy ang pagtingin ko sa mga bahay at meron lang akong napansin. Bawat bahay ay may mga nakasampay na tila balat at pinapainitan yon. Nakikita mo ba yung mga balat na nakasabit? Sabi ni Aling Ann, yan daw ang pangunahing produkto dito sa purok nila. Kinakain yan. Sa una, hindi mo magugustuhan ang kunat kapag pinrito. Pero ang ginawa ko, nilagyan ko ng breading. Ipagluluto kita niyan minsan. Alam mo, ate, napansin ko nga din na ang laman nilang ginagamit dito makunat kapag nginuya eh. Laman ba ng anong hayop yung ginagamit nila? Maniwala ka sa akin, hindi ko rin alam. Pero dahil libre, hindi na ako nagtatanong pa. Hindi ko na lang siya sinagot dahil may gumugulo sa aking isipan. Bakit libre ang laman dito sa purok? Bakit pangunahing produkto ng purok ang balat na yon? At saan ba talaga nila kinukuha ang mga ito? 1 oras din yata kaming naglakad-lakad ni Ate Diana doon sa purok. At bumalik na din sa kanya-kanya naming tinutuluyan. Nagstay muna ako sa aking kwarto at humiga dahil mukhang lumabas si Jean ng bahay. Nang iidlip na sana ako, nagising ako nang may kumatok sa pinto. Sino po yan? Ikaw ba yan, Vivian? Pinagbuksan ko siya ng pinto at nagulat nang makita si Aling Ann sa harap ng bahay. May daladalang isang plastic na bag. Oh, Aling Ann, pasok po muna kayo. Nako, hindi na, Vivian. Gusto ko lang sanang idaan itong bitamina. Pampalusog, gawa ko para sa baby mo. Huwag kang mag-alala dahil ligtas ito. Iyan din ang pinapainom ko kay Diana. Kaya malusog ang kanyang pagbubuntis. Naku, Aling Ann, maraming salamat po ha. Sige po, susubukan kong inumin to mamaya. Ano ka ba? Huwag mong subukan. Inumin mo talaga. Para yan sa baby na isisilang mo. Hindi yan kada kutsara ha. Hanggat maari magandang maubos mong mainom ang 1 bote sa 1 araw. Kapag naubos sabihan mo lang ako. Bibigyan kita ulit. Napangiti na lang ako sa kanya. Ang totoo niya ay maselan kasi ang katawan ko sa mga gamot. Kaya nagdadalawang isip akong inumin yon.
May reseta din kasing vitamins ang doktor ko doon sa Maynila. Ay siya, Vivian. Mauna na ako, ha? Naikwento kasi sa akin ni Jean na sa susunod na buwan ay magpapatingin ka ng iyong tiyan. Huwag ka nang mag-abala. Ako na ang pupunta dito sa bahay ninyo. Sige ho, Aling Ann. Salamat po ulit, ha? Yun na lang ang aking nasabi sa kanya. Hindi ko nagustuhan na pinangunahan ako ni Jean at sinabing magpapatingin kay Aling Ann. Gayunpaman, maghahanap pa din ako ng center para sa aking baby. Umalis na si Aling Ann at bumalik na ako sa kwarto. Nilabas ko yung binigay niyang bitamina at binuksan yon. Nakalagay lang yon sa isang plastic bottle. Inamoy ko yon at hindi ko inaasahan na sobrang bango nito. Hindi ko alam kung anong flavor dahil wala namang nakasulat. Pero kaaya-aya siyang tikman. Dahil sabi niya naman na safe yon at iniinom din ni Ate Diana. Sumubok din akong uminom noon. Nasarapan yata ako masyado dahil nakalahati ko yung isang bote. Matapos inumin yon, pinikit ko na ang aking mata at umidlip. Nagising ako nang maramdaman na tila humihilab ang aking tiyan. Sobrang sakit nito na parang sumisipa ang baby ko sa loob at gustong lumabas. Jean! Aray! Jean! Kahit na hirap at masakit ang aking tiyan, pinilit kong lumabas ng kwarto. Sakto naman at nandoon si Jean. Nakaupo sa harap ng santo at mukhang nagdadasal. Ano nangyayari sa'yo, Vivian? Tulungan mo ko, Jean. Hindi ko na kaya. Sobrang sakit ng tiyan ko. Ano? Teka, ano ba nangyayari? May ininom ka ba? May kinain ka ba? Yung vitamins, Jean. Yung dinala ni Aling Ann kanina. Yun yung huli kong kinain. Nakahawak ako sa tiyan ko at hindi ko na kaya ang sakit. Napaupo na ako doon sa upuan dahil hindi ko na talaga kaya ang hapde. Jean, dalhin mo na ako sa ospital. Hindi ko na talaga kaya. Teka lang, Vivian. Hintayin mo ako. May kukunin lang ako. Gaya ng sabi niya ay namimilipit akong nag-antay sa kanya doon. Umakyat siya at pumasok sa kanyang kwarto. Akala ko ay kukunin niya ang susi ng kotse. Pero nagulat na lang ako nang may ilabas siyang isang bote. Kumuha siya ng kutsara at binuksan niya yon. Naglagay sa kutsara at pilit na sinubo sa akin. Mabisang pampahilab to, Vivian. Maniwala ka sa akin, mawawala din yung sakit niyan. Hindi, Jean. Huwag kang mag-alala, mawawala din yan. Sige na. Matulog ka lang at mawawala din ang sakit pagkagising mo. Hindi na ako nakasagot pa sa kanya dahil naging blanko na ang aking paningin. Pagkagising ko, nasa kwarto na ako at ramdam ko pa rin ang hapdi sa aking tiyan. Lumabas ako para hanapin si Jean. Mabuti naman at nandoon siya sa kusina, nagluluto. Oh, kumusta, Vivian? Di ba sabi ko naman sa'yo mabisang pampahilab yung gamot? Ano yung ginawa mo, Jean? Sinabi ko naman sa'yo, di ba, dalahin mo na ako sa ospital? Ano ba yung pinainom mo sa akin? At saka ano ba yung vitamins na yon ni Aling Ann? Maselan ako sa gamot, Jean. Hindi pwedeng kung ano-ano na lang ipainom nyo sa akin. May bata pati akong dinadala. May isang buhay pa akong kailangang pahalagahan. Ay, teka lang naman, Vivian, ha? Alam mo namang mahalaga para sa amin yung bata sa sinapupunan mo. Kaya hindi ka namin paiinumin ng gamot na alam naming ikakapahamak mo. O sige, sorry. Sorry kung hindi kita dinala sa ospital. Pero alam mo bang hindi safe para sa atin yung lumabas ng puro? Hindi safe? Hindi safe kaya mas mabuting mamilipit na lang ako ng sakit dito sa bahay mo? Paano kung pati yung anak ko maapektuhan? Paano kung may mangyari sa kanya, Jean? Ay nako, Vivian. Huwag mo nga akong kausapin na parang ginusto ko yung nangyari sa'yo. O, luto na tong adobo. Kumain ka na lang kung gusto mo. Matapos noon ay lumabas siya ng bahay.
Alam kong malaki ang utang na loob ko sa kanya, pero hindi ko siya mapapatawad agad dahil sa nangyari. Pakiramdam ko tuloy, parang nakakulong ako sa purok na ito. Kinabukasan, maaga akong lumabas ng bahay para puntahan si Ate Diana. Naturo niya naman na lagpas lang ng konti sa bahay ni Jean ang tinutuluyan niyang bahay, yung bahay ni Aling Ann. Tama naman siya dahil 5 minutong lakad lang ay may nakita na akong isang bahay. Dulong parte na yun ng purok at ilog na ang likod nito. Yung bahay ni Aling Ann, kagaya din ng bahay ni Jean. Semento ang dingding nito at may kalakihan. Mukhang malaki ang kinikita niya sa panggagamot. Nang matuntun ko ang bahay, nakasarado pa yon kaya kumatok ako. Tao po! Tao po! Ate Diana? Sino yan? Aling Ann? Ako po to, si Vivian. Si Vivian? Anak ko, teka lang ha. Sige lang po, Aling Ann. Nagantay ako doon sa labas hanggang sa pagbuksan niya ako ng pinto. Halos 5 minuto din ang nakalipas bago siya humarap sa akin. Anak ko, Iha. Pasensya ka na at ako'y nagtatrabaho lamang. Ano bang kailangan mo? Magpapatingin ka na ba? Ubos na ba yung bitaminang binigay ko sa'yo? Mamaya na lang ho natin pag-usapan yung tungkol sa bitamina. Sa ngayon po gusto ko sanang makausap si Ate Diana. Nandyan po ba siya? Tapos na ho akong magdasal, Aling Ann. Ikaw nang... Napatigil siya sa kanyang sinasabi nang magtama ang paningin namin. Napakunot noon na lamang ako nang makita si Jean doon. Alam kong hindi pa kami ayos dahil sa nangyari kagabi. Pero gusto kong malaman kung anong ginagawa niya doon sa bahay ni Aling Ann ng sobrang aga. Jean? Anong ginagawa mo dito? Oh, Vivian? Nandito ka pala. Bali dito kasi ako natulog dahil baka kailangan mo lang ng space kagabi pagkatapos nung nangyari. Nangyari? Ano bang nangyari? Nako, wala po yun, Aling Ann. Pero si Ate Diana po, pwede po ba akong pumasok sa loob? Hindi. Hindi. Teka, ano kasi, Vivian? May dasal kasi kami ngayong umaga sa bahay nila Aling Ann. Masyadong banal yung mangyayari ngayong umaga. Sige. Baka pwede ko na lang makausap si Ate Diana. Sabi ni Diana sa akin kanina, pupuntahan ka niya para ayaing maglakad. Dahil nga sa magaganap na banal na dasal ngayong umaga, hinayaan ko na muna siyang lumabas. Hindi ba kayo nagkasalubong? Hindi ho Kanina pa po ba siya umalis? Nasa bahay lang naman po ako Nakasalubong ko siya kanina, Vivian. Kaso, tulog ka kaya hindi na kita ginising. Baka naglalakad-lakad lang yun sa purok. Mabuti pa magpahinga ka na lang sa bahay. Uuwi na din naman ako maya-maya Mag-uusap tayo. Nakasalubong mo? Anong oras yun? Kanina pa kasi akong 5:00 gising. Kaya imposible naman yan. Sige na, Vivian. Kailangan na naming ipagpatuloy ang ritual. Ano? Ritual? Pero mukhang ayaw nila akong makausap ng oras na yon dahil agad nilang sinara ang pinto. Nakakapagtaka lang dahil paanong hindi ko narinig man lang na dinaanan ako ni Ate Diana sa bahay. Gayong kanina pa naman akong gising. Ayokong bumalik ng bahay para makulong doon muli. Kaya naman naglakad-lakad ako sa purok para hanapin na din si Ate Diana. Pero ang paghahanap ko sa purok na yon, tila walang kahahantungan dahil sarado pa ang bawat bahay. Ni hindi ko din masilayan si Ate Diana. Habang naglalakad, nakarating ako sa arko ng purok. Lumabas ako doon. Ako na mismo ang maghahanap ng klinik at kung suswertehin, baka makasalubong ko na din si Ate Diana. Paglabas ng purok, malawak na bukirin ang sumalubong sa akin.
Kaliwat kanan ang bukid doon at napakalawak. Pero habang naglalakad, napahinto ako nang mapansing may isang lalaking nakatingin sa akin. Para bang kinikilala niya ako sa kanyang mga tingin. Iiwasan ko lang sana siya. Pero napatigil ako nang bigla siyang humarang sa aking harapan. Iha, dayo ka ba? Po? Ngayon lang kita nakita eh. Kung dayo ka nga ba? Tsaka, anong ginagawa mo sa purok na yan? Pasensya na po pero hindi ko po kayo kilala eh. Ako nga pala si Mar. Mang Mar na lang. Nakatira ako sa unahang purok. Bago ka sa aking paningin kaya nais kong masigurado kung dayo ka nga ba. Oho, taga Maynila po ako. Pasensya na po pero may hinahanap po kasi ako. Lalagpasan ko na sana siya pero napatigil ako sa sunod niyang mga sinabi na nagpataas ng aking mga balahibo sa katawan. Anong ginagawa mo sa purok ng mga aswang? Ano ho? Purok yan ng mga aswang, iha. Mga demonyo yung nakatira dyan. Sila ang dahilan ng sunod-sunod na pagkawala ng mga tao sa bayan. Ginagawa nilang ulam yung laman ng taong kanilang binibiktima. Pero hindi sila nakontento. Dahil ngayon nagpa-practice sila ng mga masasamang kulam. Teka po, ano po bang ibig niyong sabihin? Ano ba mahirap intindihin doon? Nasa katotohanan ng mga nakatira doon mga aswang. Teka sandali. Buntis ka ba? Oo po. Bakit po? Nako, mukhang isa kang alay. Manong, pasensya na po pero hindi ho ako natutuwa sa biro ninyo. Hindi pa ba malinaw sa iyo lahat? Hindi ko alam kung paano ka napadpad dito. Pero sa minutong inapak mo ang paa mo sa purok na yan, ay utang na ang buhay mo sa kanila. Pati na yung dinadala mo. Bago magsimula ang taon namatay sa sakit ang kanilang tinuturing na pinuno ng purok. Hindi yung matanggap ng asawa at ina ng pinuno. Kaya naman nag-aral sila ng kulam para may balik ang buhay na kanilang pinuno. Kahit nakapalit ay buhay ng mga bagong silang na sanggol. At doon nga nila biniktima ang anak ko. Pati nga yung apo ko ang mga taong lubos kong pinapahalagahan sa buhay. Doon ay nagsimula ng maiyak si Mang Mar. Hindi naman ako makapagsalita sa kanyang mga sinasabi dahil hindi maalis ang kilabot ko sa aking mga naririnig. 10 buhay, 5 sanggol na bagong silang at 5 ina na kapapanganak pa lamang. Yan ang mga taong kanilang binibiktima at inaalay. Bilang ritual ang buhay at laman ay para sa kanilang pinuno, para daw ito'y magising. Bakit naman ho ako maniniwala sa inyo? Sino ho ba kayo? Bakit nyo alam yung mga kwentong yan? Matagal na ako nagbamasid sa purok na yan, iha. Nung una, pilit ko nilalayo ang aking pamilya sa mga aswang na yan para hindi sila mabiktima. Ngunit dahil sa kahiyupan nila, ay walang awa din nila pinatay ang aking anak at apo. Kaya magmula noon, ay nangako kung gagawin ko ang lahat para masira sila, para matigil na sila sa kanilang kasamaan. Teka lang ho. Kung totoong nangyayari yan, paano hindi to alam ng mga pulis? Dahil maging ang mga hepe at kapulisan ay kamag-anak nila, iha. Iligtas mo sarili mo sa lugar na yan. Kung kailangan mo ng tulong ko, pwede mo kong katukin sa aking bahay, doon sa gitnang parte ng bukid. Diyan ka nakatira? Teka lang Manong. Kung ganun bakit hindi po nila kayo binibiktima? Dahil may kapangyarihan ako mapuksa sila, iha. Isa ko albularyo. Hindi sila makakalapit sa akin dahil sa mga pangontrang ginawa ko sa mga halang nilang mga bituka. Pero sigurado ho ako, hindi aswang ang kababata kong si Jean. Si Jean? Sa bahay ka ni Jean nakatira? Po,
Opo. Siyang asawa ng pinuno ng purok. Isa siyang normal na tao. Pero pinili niya mamuhay bilang aswang din, kagaya ng kanyang asawa. Kaya ngayon ginawa niya ang lahat para bumalik muli ang buhay ng kanyang asawa. Kagaya nga na sinabi ko, buntis ang kanilang pinupuntirya. At yun yung dahilan kung bakit ka nandyan sa purok. Sinubukan ko din sabihin ito sa isa pang buntis na naninirahan sa loob. Ngunit hindi siya nabigyan ng tsansang makalabas. Si Ate Diana? Nang malinawan ako sa mga narinig, para akong hinahabol ng asong nagmamadali pabalik ng bahay. Ilang sandali pa, nakapasok akong muli sa purok. Ngunit nang makapasok sa loob, para akong nanginginig sa takot. Ang mga tao doon, matapos akong makita na papasok galing sa labas, ang sasama ng tingin sa akin. Iniwas ko na lang ang aking tingin. Malapit na ako sa bahay at hindi ko mapigilang isipin ang mga kababalaghan kong naranasan sa purok na ito. Naalala ko yung pagkain, yung libreng laman. Kaya ba libre yun ay dahil galing yun sa laman ng mga taong binibiktima nila? Para akong masusuka kada maiisip na nagawa kong kumain ng kanilang kinakain. Nang matuntun ko ang bahay, agad akong pumasok sa kwarto. Mukhang wala pa si Jean dahil sarado pa ang pinto. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng susundo sa akin. Agad-agad kong kinuha ang cellphone ko sa bag at binuksan yon. Pagkabukas ko, tumambad sa akin ng napakaraming messages na nanggagaling lamang sa iisang tao. Kay Edric. Hindi ito ang oras para isipin ang galit ko sa kanya. Dahil siya lang ang meron ako. Siya lang ang alam kong makakapagligtas sa akin dito. Agad kong idinaya ng kanyang numero at mabuti na lamang nasagot niya yon. Vivian? Vivian! Ano ba nangyari sa'yo? Nasaan ka? Edric, makinig ka sa akin. Please, makinig ka muna sa akin. Sinubukan kong magpakatatag. Pero para akong nalusaw nang marinig muli ang kanyang boses. Siya ang kailangan ko. Siya ang taong alam kong magpapawala ng takot na aking nararamdaman. Napaluhan na lamang ako. Ano ba naman kasi itong katangahan na pinasok ko? Nandito ako ngayon sa probinsya ng kababata kong si Jean. Yung kinukwento ko sa'yo. Pagkatapos ng tawag na to, isisend ko sa'yo yung address kung nasan ako. Magdala ka ng pulis. Lahat ng pwedeng tulong na makukuha mo. Nasa puro kami ng mga aswang ng anak mo, Edric. Kahit anong oras pwede nila akong saktan. Iligtas mo ako. Iligtas mo kami. Ano? Napatigil ako nang makita sa bintana si Jean na papasok ng bahay. May dala itong itim na plastic at tila nagmamadaling makauwi. Andiyan na siya. Nandito na siya, Edric. Si Mang Mar. Yung nag-iisang bahay sa Bukirin bago makarating sa purok na to. Kailangan natin ang tulong niya. Kaya parang awa mo na, Edric. Para sa anak natin, iligtas mo ako dito. Meron pa akong isang kasama dito. Buntis din siya, si Ate Diana. Kailangan din natin siyang iligtas. Binaba ko na ang tawag at agad-agad na sinend kay Edric ang lugar kung nasaan ako. Gaya ng inaasahan, nasa pintunan ng kwarto ko si Jean at walang habas niya itong pinagkakatok. Vivian? Vivian! Alam kong nandyan ka! Sino may sabi sa'yong pwede kang lumabas ng purok? Demonyo ka, Jean! Demonyo kayong lahat! Napaatras ako nang buksan niyang tuluyan ang pinto ng aking kwarto. At doon ay tumambad sa akin ang kanyang buong itsura. Puro dugo ang suot nitong damit at gulo-gulo ang buhok nito. Sinabi ko naman sa iyong makinig ka lang sa akin at hindi ka mapapahamak, di ba? Pero anong ginawa mo? Sumuway ka! Bakit, Jean? Bakit? Paano mo nagagawa lahat ng to? Hindi ka aswang! Iba ka sa kanila! Manahimik kang babae ka! Aswang na din ako!
Hindi! Hindi! Manahimik ka kung ayaw mong magaya sa kaibigan mong madaldal! Para akong aatakihin sa puso nang bigla niyang ilabas ang laman ng itim na plastic na kanyang dala. Ulo yon ni Ate Diana. Dilat ang mga mata nito. Walong buhay na, Vivian. Kayo na lang ng baby mo at mabubuhay ng muli ang asawa ko. Kaya wag mo nang tangkaing tumakas pa dahil simula nang itapak mo ang mga paa mo sa purok na to, binigyan mo na kami ng pag-asa na mabubuhay muli ang kanilang pinuno. Mabuting tao si Alan, Vivian. Hindi masasayang ang sakripisyo ng anak mo para sa kanila. Hindi! Hindi! Baliw ka na! Baliw ka na, Jean! Hindi na mababalik pa ang buhay ng asawa mo. Kaya please, itigil mo na yung kabaliwan nyo. Nagulat na lamang ako nang bigla niyang hinampas ang aking ulo na siyang nagpatumba sa akin. Iningatan kong hindi lumagapak ang aking tiyan sa sahig para mailigtas ang aking baby. Bago pa niya makitang binuksan ko na ang aking cellphone. Naka-silent mode na yon kanina pa bago pa siya dumating. At tinago ko yon sa bulsa ng aking short na panloob dahil nakabistida naman ako. Tatayo na sana ako para gumante. Pero nawalan na ako ng malay. Matapos niyang sunod na ihampas sa ulo ko ang isang malaking patpat. Nagising akong nakatali sa kama ng aking kwarto at may nakapaligid na kandila. Madilim na ang paligid. Doon ay narinig kong nag-uusap sila Jean at Aling Ann. Pero hindi pa buo ang bata sa kanyang sinapupunan, Inay. Sigurado ka bang ligtas na ialay na siya? Kailangan natin gawin ang lahat bago pa siya maging problema sa atin. Bakit ba kasi tatanga-tanga ka at hinayaan mong makalabas siya ng purok? Pero Nay, kasama niyo po ako at inaalay natin si Ate Diana at yung anak niya kanina, hindi ba? Sana kasi kinulong mo na lang siya. O di kaya ay pinainom mo ulit ng pampatulog. Ngayon posible patuloy na makompormiso ang alay para mabuhay si Alan. Mga hayop kayo! Mga aswang! Mga demonyo! Pilit akong nagpupumiglas doon sa tali, pero masyadong mahigpit yon. Kailangan kong makatakas. Sana makarating na sila, Edric. Kailangan ko ng tulong nila bago pa mapahamak ang aking baby. Ikaw kasi na babae ka. Paulit-ulit kong sinasabi sa'yo, huwag kang lalabas, pero hindi ka marunong makinig. Dahil tuloy sa'yo, makukumpormiso pa yung muling pagkabuhay ng asawa ko. Gumising ka na, Jean! Hindi ka aswang! Hindi ka kagaya nila! Hindi ka ba naaawa sa mga magulang mo? Ano na lang mararamdaman nila sa langit kapag nakita nila yung anak nila na sumapi sa mga demonyong aswang? Huwag na huwag mong idadama yung mga magulang ko dito. Dahil alam kong masaya sila para sa akin. Kalokohan! Isa yung kalokohan, Jean! Manahimik nga kayong dalawa. Napakaiingay ninyo. Bantayan mo ang babaeng yan at sisimulan na natin ang ritual. Maghuhugas lamang ako ng kamay sa labas. Matapos noon ay lumabas na nga si Aling Ann sa kwarto. Tiningnan ko si Jean at may kinuha siyang mga dahon sa isang plastic. Sabay saboy noon sa akin. Makinig ka sa akin, Jean. Tutulungan kita. Tutulungan kitang mabalik yung buhay mo. Yung buhay na meron ka sa Maynila. Itigil mo na to. Tulungan mo ako. Tulungan mo akong makatakas dito sa purok ng mga aswang. Nagsasayang ka lang ng laway, Vivian. Hinding-hindi ko ipagpapalit ang asawa ko para sa magulong buhay sa Maynila. Hindi, Jean. Hindi. Mamumuhay tayo ng tahimik sa Maynila. Tutulungan kita. Manahimik ka na nga. Pagsisimula na ang ritual. Salamat sa buhay niyo ng anak mo para sa muling pagbabalik ng asawa ko. Pero bago pa ako makasagot, napatigil kaming parehas nang may malakas na kalabog kaming narinig sa labas. Pinakiramdaman namin yon at nanlaki ang aking mga mata
nang may marinig na nagsisigawan. Para akong nabuhayan ng lakas. Sa oras na ito ay maaaring ang asawa ko na yon. Nakalipas na ang ilang oras para makabiyahe magmula nang tumawag ako. At mukhang nakarating na nga siya. Hindi ko rin kasi alam kung gaano naging kahaba ang tulog ko. Inay! Inay! Inay, ano nangyayari dyan? Bago pa man makalabas si Jean, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Hindi ko malingon kung anong nangyayari dahil sa nakahiga akong nakatali. Pero laking tuwa ko nang masinagan si Edric na nasa loob. May hawak na bawang at sinasaboy yon sa paligid. Agad siyang tumakbo sa akin pero pinigilan siya ni Jean. Dahil sa malaking lalaki ang aking asawa, nagawa niyang mapatumba sa gilid si Jean. Edric! Edric, patawarin mo ko! Patawarin mo ko! Shh! Baka kung ano pa mangyari kay baby. Kakalagan muna kita. Diyan ka muna sa gilid. Kami nang bahala ni Mang Mar dito. Napatango na lang ako sa kanya. Hindi nga nagtagal. Natanggal niya ang tali sa aking kamay. Ngunit nang akmang tatanggalin ang tali sa aking mga paa, bigla namang hinampas ni Jean ng kahoy sa kanyang likuran si Edric na naging dahilan ng kanyang pagkaupo sa sahig. Edric! Pero wala akong magawa sa sunod-sunod na paghahampas ni Jean sa aking asawa dahil sa nakatali pa ang aking paa. Agad kong inabot yon at nagmamadaling kalagan. Medyo nahihirapan din ako dahil baka maipit ang aking anak. Itigil mo na ang kahibangan mong matatalo mo ang aking kapangyarihan, Mar. Hindi kayang talunin ng inyong Diyos ang aking Panginoon. Santo na mga banal, santong makapangyarihan, basbasan po ninyo. Mabubuhay ang aking anak. Mabubuhay siyang muli. Pilit na pumapalag si Aling Ann kay Mang Mar sa pamamagitan ng pagsasaboy din ng likido sa kanya. Ngunit mukhang malakas ang kapangyarihang taglay ng dasal ni Mang Mar. Natanggal ko na ang tali sa aking mga paa. Kitang-kita ko kung paano manghina si Aling Ann dahil sa ginagawang pagdadasal ni Mang Mar. Binabasbasan niya din ito ng holy water at hinahampas ang malaking rosaryo niyang dala. Vivian, tulungan mo si Edric. Kailangan ko ng pangontra na nasa kanya. Agad-agad akong tumayo at kumuha ng isang kandilang may sinde sa aking tabi. Kumuha ako ng dahon na kinalat ni Jean kanina. Sinunog yon at nilapag sa katawan ni Jean na nakadagan sa aking asawa. Sinasakal niya ito. Aray! Aray ko, Vivian! Aray ko, walang iya ka! Edric, kailangan ka ni Mang Mar! Inalalayan ko ang asawa kong makatayo. Puro dugo na ang katawan niya, pero pinilit niya pa ding makuha ang kanyang lakas. Tumayo siya at doon ay lumapit kay Mang Mar. Habang namimilipit sa sakit, inabot ko ang libro na nasa baba ng aking unan at sinindihan din yon. Lahat ay inilaglag ko kay Jean na nakaupo sa sahig. Nabitawan niya ang kahoy niyang hawak at sinipa ko yon pailalim ng kama. Sa kabilang banda, kitang-kita ko kung paano sinaboy ng aking asawa ang sinasabing pangontra ni Mang Mar. Likido yon, kasabay ng bawang, hampas ng rosaryo, holy water at dasal. Sa isang iglap ay napasigaw na lamang si Aling Ann sa gilid bago siya mawala ng malay. Nakadilat ang mga mata nito. Saglit lang akong napalingat nang maramdamang may humila sa aking paa na siyang naging dahilan para ako'y matumba. Vivian! Lumagapak ang aking katawan at damang-dama ko ang sakit sa aking tiyan. Hindi ako makatayo sa sakit. Napahawak na lamang ako sa aking anak. Aray! Aray ko! Aray ko, Edric! Doon nga ay pinilipit ni Jean ang kanyang braso sa aking leeg. Parehas kaming nasa sahig. Nakaluhod siya at ako na may pilit na tinitiis ang sakit ng aking tiyan. Sige, subukan nyo! Subukan nyong lumapit, kung hindi papatayin ko ang babaeng to! Vivian!
Mga hayop kayo! Matapos mong lokohin ang asawa mo, pupunta ka dito at magpapakabayani ka? Nakakala mo mabuti kang lalaki? Dapat kagaya mo ang namamatay at hindi ang asawa ko! Anong panloloko? Anong alam mo sa buhay namin? Layuan mo ang mag-ina ko bago pa magdilim paningin ko sa'yo! Ikaw nang bahala sa kanya, Edric. Sige, subukan mong lumapit! Nagkatinginan kami ng asawa ko at doon ay nagkaintindihan kami agad. Kahit na iniinda ang sakit sa aking tiyan, buong lakas kong kinagat ang braso ni Jean na naging dahilan para mapaluwag ang kanyang pagkakahawak sa akin. Agad na lumapit si Edric sa amin at buong lakas na tinanggal si Jean sa pagkakapulupot sa akin. Dahil sa mas malakas ay nagawa niyang mailagay ang parehong kamay nito sa kanyang likuran at sinimulang itali ni Mang Mar ang lubid sa kanyang kamay. Akala nyo makakaligtas kayo sa purok namin matapos ng ginawa nyo? Hindi kayo makakalabas ng buhay dito! Kayo mga demonyong aswang ang hindi makakalabas ng purok na to dahil masusunog kayo lahat. Hindi nyo alam kung gaano namin katagal pinalano ang lahat ng ito. Kaming mga kinuhaan nyo na karapatang magkaroon ng isang masayang pamilya. Akala nyo yata makakaligtas kayo sa inyong kasamaan. Doon kayo nagkakamali! Tara na, Mang Mar. Malapit na ang oras ng pagsindi ng apoy. Tandaan mo, walang pamilya ang dapat magsakripisyo para sa ikasasaya ng mga demonyong kagaya ninyo! Inalalayan ako ng asawa kong makalabas doon sa kwarto. Si Mang Mar ay may nilabas na bote sa kanyang bag. At pagkasaboy noon, agad na nag-apoy ang paligid. Kitang-kita ko kung paano matupok ng apoy si Jean. Pero imbis na humingi ng tulong, nakapikit itong hinihintay na mapaliguan siya ng apoy sa paligid. Tara na, Vivian! Imbis na lumabas sa harapan ng bahay, nagulat ako nang makitang may mga nakaabang na tao sa likurang parte ng bahay ni Jean na napapaligiran ng puno. Naharangan na ng aking kasamahan ng harapan at sigurado kaming wala na makakalabas dito sa purok ng mga aswang na ito. Subukan man nilang lumipad, ay may mga armadong kakampi tayo sa labas para barilin sila. Tama na ang ilang taon na pagsasakripisyo. Itong hustisang matagal na naming hinahangad. Maraming salamat po sa inyo, Mang Mar. Hindi, Iha. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat dahil kung hindi dahil sa asawa mo na nagdala na napakaraming armas, hindi kami maglalakas loob na sugurin ang purok na ito. Siya ang nagbigay sa amin ng pag-asa at lakas. Kaya maraming salamat talaga. Napatingin na lang ako sa aking asawa at hindi ko maiwasang maging proud sa kanya. Proud sa lalaking ama ng aking anak. Doon kami dumaan sa likuran ng bahay. Dahil gaya nga ng kanilang plano, natupok ng apoy ang purok ng mga aswang. Matagal na palang nakagawa ng tagong daan doon si Mang Mar para makakuha ng impormasyon sa loob. Gayunpaman, masaya ako na nakaligtas ako sa purok na yon. Matapos ang lahat ng mga nangyari, tumigil muna kami ng asawa ko sa hotel. Doon ay naging malinaw sa akin ang lahat. Hindi pala totoong siya ay may ibang babae. Dahil ang message sa kanya, numero ng isa naming katulong na kasabwat ng kanyang mama. Planado ang lahat dahil tinago daw ng mama niya ang kanyang cellphone nung araw na yon. At sinadya na mabasa ko ang text. Kinuwento ko sa kanya ang pangmamaltratong naranasan ko sa kanilang mansyon. Kaya pinili niyang bumukod na lang kami. Nag-resign na din siya sa kanilang kumpanya. Malaki ang kanyang ipon. At yon ang ginamit namin para makapagsimulang muli. Sa ngayon ay tahimik ang buhay namin sa malayong probinsya. Umalis kami ng Maynila para lumayo sa ingay doon. Meron kaming maliit na business na pinapatakbo. Malusog ko ring naisilang ang aming panganay na lalaki. At ngayon nga ay buntis akong muli. Sa puntong ito, isa lang ang sigurado ako. Hinding-hindi na ako lalayo sa tabi ng aking asawa.
Hanggang dito na lang ang kwento ko. Maraming salamat sa iyo, Miss Clar.